Kumakala pa ang Health Department ang datos sa mga tinamaan ng dengue sa buong bansa kasunod ng mga nagdaang bagyo. Pero sa Quezon City, mahigit 10,000 ang nagka-dengue hanggang November 20, 4 sa kanila ang nasawi. Nakatutok si Darlene Kai. Masakit pa rin para kay Gemma ang pagpanaw ng kanyang 1 taong gulang na anak na si Princess noong 1 buwan dahil sa dengue. Hindi namin nalamdam na may sakit talaga siya. Kasi malakas siya eh. Sigla, tapos naglaro pa. Bilo siya, humakap sa akin. Yun na pala ang umpisa niya. Nagsuka siya. Tapos nagsisure. Kahit pa dinala sa ospital si Princess, hindi na bumuti ang kanyang lagay. Na-ospital din itong Setyembre dahil sa dengue ang 10 taong gulang na si Prince. 3 days siyang nilalagnat. Tapos sabi ko nadadali na namin sa ospital. Kasi nga nangihina na po siya, nanginginig na po yung mga katawan niya. Tapos sumasakit na yung binti at yung mga paan niya. Severe o malala na pala ang dengue ni Prince, sabi ng mga doktor. Bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos ng 1 linggo sa ospital. Hindi kaya ng dibdib ko na makita ulit yung ganun na sitwasyon. Sina Gemma at Prince, taga-barangay Batasan Hills, na ayon sa Quezon City LGU ay may pinakamaraming kaso ng dengue sa lungsod ngayong taon. 857 ang nagkasakit sa barangay mula January hanggang November 20. 4 sa kanila ang namatay. Sa buong Quezon City, mahigit 10,000 ang nagka-dengue mula Enero, kabilang ang 44 na nasawi. Pinakamarami sa mga tinamaan, mga batang edad 1 hanggang 10. Ang problema sa Batasan Hills, may mga naiipong tubig na pinamumugaran ng mga lamok. Ang mga ginagawa po namin sa search and destroy, yung pong mga gulong na nasa bubong na tinatamaan ng tubig ulan. So yun po ay tinatanggal namin lahat yun. So yung mga drum po na nakikitaan namin ng kitikite, tinotobo namin yun at tina-advise namin sa mga constituent namin. Susi sa pagsugpo sa dengue ang malinis na paligid at protektadong katawan laban sa kagat ng lamok. Dapat din magpadoktor agad kapag nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, panghihina, pantal, pagsusuka at pagdurugo ng gilagid. Sa buong bansa, ayon sa DOH, may pagbaba ng mga kaso ng dengue bago ang mga linggong nanalasa ang mga bagyong Tino at Uwan na nagpabaha sa maraming lugar. Wala pa tayong datos dun sa mismong mga linggo na nakaraan na si Tino at si Uwan. Kaya patuloy pa rin tayo nagtatala. Wala pa tayong mga reports na nagsitaasan ang ating dengue. Patuloy pa raw nangangalap ng datos ang DOH at nagbabalang wag maging kampante dahil inaasahan pa rin ang mga ulan hanggang matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.